Pag-aralan muna natin ang konsepto ng deep state sa konteksto ng Pilipinas. Marami tayong nababasa. Nababanggit nga po ang salitang deep state. Ano nga ba ang deep state? Ayon sa Google, ang konsepto ng deep state ay tumutukoy sa isang lihim o di opisyal na grupo sa loob ng gobyerno, militar, negosyo o elite circles na may kontrol sa mga desisyong pampolitika sa likod ng mga eksena, kadalasan nang hindi dumadaan sa mga halal na opisyal. Bagamat ang ideya ng deep state ay madalas maiugnay sa conspiracy theories, sa konteksto naman ng Pilipinas, maaring pag-aralan ito sa pamamagitan ng kasaysayan ng tunggalian sa kapangyarihan, political dynasties, impluwensya ng militar, at kontrol ng elitista sa pamahalaan. So, anong sabi ni Google? Ano ang mga posibleng elemento ng deep state sa Pilipinas? Una, political dynasties at oligarkiya. Napapansin ba ninyo na magkakaparehong pamilya ang patuloy na may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno sa loob ng maraming henerasyon? Kaya nagiging hindi ganap na demokratiko ang paggawa ng mga batas at patakaran. Halimbawa, nandiyan ang mga Villar, Marcos, Estrada, Aquino, Cayetano, Binay, at iba pang makapangyarihang pamilya ay may hawak na posisyon sa gobyerno sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang interes sa negosyo ay may impluwensya sa mga patakaran ng gobyerno, kaya nagiging parang estado sa loob ng isang estado. Pangalawa, impluwensya ng militar at intelligence networks. Ang Armed Forces of the Philippines at PNP ay may malaking papel sa politika. May ilang grupo sa militar na sangkot sa mga kudeta o tangkang pagpapabagsak ng gobyerno. May mga lihim na operasyon sa intelihensya na maaaring konektado sa EJK, surveillance, at iba pang di lantarang aksyon ng Estado. Ikatlo, kontrol ng negosyo at ekonomiya. Ilang piling pamilya at business conglomerates ang may monopolyo sa mahalagang industriya tulad ng telekomunikasyon, enerhiya, real estate, at media. Ang malalaking negosyante ay may malalim na koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno, kaya madali nilang naiimpluwensyahan ang mga batas at patakaran na pabor sa kanila. Ikaapat, kontrol sa media at impormasyon. Kadalasan, ang mga kumpanya sa media ay pagmamay-ari o may kaugnayan sa mga makapangyarihang pamilya sa politika at negosyo, kaya maaaring maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang disinformation campaigns, troll farms, at cyber manipulation ay nagiging mga sandata sa politikal na labanan, ginagamit upang kontrolahin ang pananaw ng mamamayan. Panlima, impluwensya ng dayuhan at geopolitics. Madalas ay nasa gitna ang Pilipinas sa tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at China na may direktang epekto sa pambansang seguridad, desisyon ng militar, at mga proyektong pang-ekonomiya. Ang ilang makapangyarihang bansa ay maaaring sumusuporta sa mga tiyak na lider sa Pilipinas upang matiyak na pabor ang mga pulisiya ng gobyerno sa kanilang interes. Ngayon, anong sabi ni Google? May deep state ba sa Pilipinas? Itong kanyang sagot. May mga nagsasabi na ang oligarkiya at ang patakbo ng mga elitista sa gobyerno ay tila isang deep state dahil sila ang tunay na kumukontrol sa mga desisyong pampolitika at pang-ekonomiya. May iba namang naniniwala na mayroong mga lihim na grupo sa loob ng militar, sa negosyo, at sa elite ng politika na may kanya-kanyang laban sa kapangyarihan. Bagamat hindi ito kasing organisado tulad sa ibang bansa, hindi maikakaila ang impluwensya ng mga hindi halal na grupo sa paghubog ng pambansang patakaran.